Magandang umaga, Pilipinas! Welcome sa panibago na namang episode at makabuluhang DSWD 5. Ito ang inyong tahanan para sa mahalagang informasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Napapanood po kami ngayon sa DSWD Field Office 5 Bicol Region Facebook page. Sa programang ito, tatalakayin natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako po si Leslie M. Binbing, Information Officer 2 ng Crisis Intervention Section o CIS at mula sa Social Marketing Unit. At magkakatambal ko ngayong araw ang kapwa ko Angel and Redvest na si Sir JJ. Magandang umaga, Sir! Magandang umaga rin, Ma'am Les. At magandang araw sa mga sumasubaybay sa ating programa at DSWD 5. Ako po si Nelson Ovilla Flor II, JJ, Creative Arts Specialist mula sa Social Marketing Unit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD sa pamumuno ni Ms. Mary Giselle B. Mesa, ang aming Regional Information Officer, at sa pamumuno ng aming Regional Director na si Norman S. Lario. Ayan, Sir JJ, araw na naman ng Martes, DSWD 5 day na ulit. Kaya paniguradong siksik-liglig at umaapaw na naman tayo sa kalaman. Lalong-lalo na patungkol sa ating topic ngayon sa episode, kung saan tatalakayin natin ang isa sa pinakabagong programa ng DSWD sa ilalim yan ng Crisis Intervention Section o CIS. Ito ang Wireless Mental Health and Psychosocial Support o WeSupport. Ma'am Les, paniguradong bago ito sa pandinig ng karamihan sa ating mga manonood at tagapakinig. At para sa akin, magandang pag-usapan lalo pa't narinig ko ang keyword na mental health na talagang sobrang importante mapag-usapan natin. Ayan, tama ka dyan, Sir JJ. Lalo pa at hanggang ngayon marami pa rin at hindi nawawala ang stigma pagdating sa mga kaso ng mental health condition dito sa ating bansa. Siguradong madami ang mapag-uusapan natin ngayong araw at syempre, Sir JJ, kapag nakinig ang ating mga manonood ay mayroon silang matututunan at kapag natuto, siguradong masasagutan ang ating question of the day. Ang dalawang maswerteng active viewers na may magandang sagot ang mapipili at mananalo ng 100 pesos, load o GCash. Kailangan lamang nilang manood, makinig ng maigi at itype ang kanilang sagot sa comment section. At syempre, pag-uusapan natin yan ay kasama ng ating special guest ngayong araw. Pero bago natin siya ipakilala, babasahin ko na ang ating question of the day. Ayan, para sa ating mga viewers, makinig kayo ng mabuti. Ito na ang ating question of the day. Para sa iyo, bakit mahalaga ang mental health? Uulitin ko, para sa iyo, bakit mahalaga ang mental health? Ayan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, Ma'am Les. Excited na akong ipakilala ang ating panauhin. Siya po ay si Ma'am Lourdes Angelica Arevalo, Social Welfare Officer 2 at ang WeSupport Regional Focal sa ilalim ng Crisis Intervention Section. Magandang umaga po, Ma'am. Magandang umaga din po, Sir JJ and Ma'am Les. And tawagin niyo na lang po akong Laika. And magandang umaga din po sa ating mga dear viewers. Ayan, welcome Ma'am Laika dito sa ating DSWD 5. Siyempre, first time mo dito sa ating programa. Ayan, maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa aming imbitasyon at upang mapag-usapan natin ang pinakabagong programa ng CIS. Kaya ngayon, ang una ko pong tanong ay ano po ba itong WeSupport? Ayan, so ang WeSupport or Mental Health and Psychosocial Support ay isa sa mga social welfare model of intervention na ang layunin ay magkaroon tayo ng systematic response upang matugunan ang mental health and psychosocial needs ng ating mga kapwa Pilipino through wireless and online platforms para mas accessible sa kanila ang paghingi ng tulong patungkol sa kanilang mga mental health concerns. Ayun. Ma'am Laika, Ma'am Les, bago po siguro ako magtanong, gusto ko lang i-comment yung pangalan nitong programa, WeSupport. Para siyang We Support. Na ang DSWD ay nandito para magbigay ng suporta. Talagang witty, ano? Yes, ayan, tama ka, Sir JJ, no? Yun din ang paraan siguro para mas madaling maalala at matandaan ng publiko itong programang to. Tama po ba, Ma'am Laika? Yes, so yun naman talaga, we support each other. Ayan, kaya naman sa susunod ko pong tanong, kung paano po at kailan po nabuo ang WeSupport? Ang WeSupport po ay nagsimula noong COVID-19. Alam naman natin na noong COVID-19, ito ay isa sa pinaka
major na worst health crisis ng ating generation. And during that time po, over 2 million workers na mga Pilipinos ay nawalan ng trabaho. Yes. And even students po ay nag-stop din sila sa pag-aaral due to pandemic. And dahil doon, tumaas din yung cases natin about mental health issues. So, nagkaroon ng fear, anxiety, and syempre pagkabalisa ang mga Pilipino. Kaya naman, itong programang We Support ay na-implement to address those fears and concerns ng ating mga Pilipino. Ayan. So, meron po ba itong mga nakalakip na mga dagdag po ba? Ano? Meron po bang nagpapatibay o meron po bang binatayan itong We Support kaya siya nabuo? Yes. Actually, kaya nga doon sa COVID-19, ang naging response ng DSWD is mag-release ng Administrative Order Number 3, Series of 2020, kung saan dito na-develop ang technology-based online platforms natin to address the mental health concerns and psychosocial support for our Filipino citizens. And after that, nagkaroon din tayo ng Administrative Order Number 23, Series of 2021, kung saan dito naman ay nagkaroon tayo ng creation for the DSWD Mental Health Committee. And lastly, noong 2022, nagkaroon din tayo ng guidelines on the institutionalization of mental health and psychosocial support to individuals and families affected by crisis situations for the guidance of field offices. Ibig sabihin po nito, Ma'am Laika, matagal na po talagang mayroong We Support ang DSWD dahil simula pa ito noong pandemic. Yes po, Sir JJ. Actually po, nag-start po yung pilot testing ng We Support sa National Capital Region, sa Central Visayas, and Caraga noong 2021. And other field offices adopted the program on September 2024 after its successful implementation. Ayan. So, ayan, Ma'am Laika, since na pag-usapan na natin yung psychosocial support, gusto lang pong itanong kung ano po ba yung aside po doon sa pandemic, meron pa po ba tayong pinaghugutan nito? Like, meron po bang naisip yung ating mga sa central office, tingin niyo po ano yung nasa likod nito, ay ano yung nagtulak sa kanila para mabuo itong We Support? Meron po tayo sa Pilipinas ng batas, yung RA 11036 or the Mental Health Act. And dito sa Mental Health Act na ito, the DSWD are mandated to refer yung mga service users natin sa appropriate na service providers, appropriate professionals, and other mental health facilities, and to provide or coordinate, facilitate access for counseling and therapy sa mga Pilipino, and also to coordinate with LGUs and DOH in line with formulation, development, and implementation ng mga psychosocial support services, including po dito yung psychosocial needs ng mga Pilipino. Ayan, medyo madami, no? Madaming nabanggit si Ma'am Laika, Sir JJ, no? Gusto ko pa siyang himay-himayin. Gusto ko pa siyang malaman kung ano yung mga nandun. Pero syempre, sa pagbabalik yan ng DSWD 5. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our sustainable livelihood program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed
back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit natatagan at malasakit ay pamihira. Maaga ba't mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino? Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinalangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Nung nag-aaral po kami, high school, kapag wala pa ang pera sila mama, masyado pong nalilate yung aming contribution. Pero po, nung naging 4-piece po kami, hands-on na po si mama na, oh, magbayad na kayo, tapos nag-a-advance na din po para po hindi na daw po kami nahuhuli sa pagbayad ng mga school fees. Yung pagiging isan po naming beneficiaryo ng 4-piece ay nakatulong din para po makapagtapos ako. Lalo na po nung college ako na bago kami ma-assign, nag-entrance exam, then nag-interview po. Nabanggit ko po na 4-piece beneficiary kami, and luckily po nakasama po ako sa TES, yung tertiary education subsidy ng CHED. Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education sa Baaw Community College. And naipasa ko po ang licensure examination for teachers last March 2024. And kaka-outtaking ko lang po last
June 23. Ang natutunan ko po bilang beneficiaryo ng 4Ps ay bigyan po ng karampatang exchange po na ibinibigay ng 4Ps. Dapat po kailangan namin na bigyan din ng magandang example po na mag-aral ng mabuti, gamitin yun sa tama. Lubos po akong nagpapasalamat at isa po kami sa nabigyan ng oportunidad para po maging beneficiaryo nyo. Maraming salamat po. Nawa po'y mas marami pa kayong matulungan na katulad po namin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Yung buhay po is sobrang mahirap. Naranasan namin po na wala ng bigas. Tapos yung pang-ulam pa kailangan hagilapin, walang kuryente. Yung mga bata nahihirapan sa pag-aaral. Yung nakikonnect kami dyan sa tabiyanan ko para yung mga bata hindi masyadong naiinitan din kahit pa paano. Tsaka yung pag-aaral nila sa gabi. Sabayan pa yung mga anak na halos may isa akong anak na halos buwan-buwan nagkakasakit dahil sa hika. Hindi mas madali-daling madala sa mapacheck-upan kasi nga iniisip yung kakulangan ng pera. Mula po nitong nakasali na sa 4Ps, medyo gumaan-gaan po yung pamumuhay namin kasi imbes na yung nakukuha ng asawa ko dyan sa bukid, imbes na ilalaan sa mga bata sa pag-aaral, inailaan na dito sa bahay. Kaya unti-unti namin medyo naayos-ayos na din yung bahay. Tapos po yung nakukuha ko sa 4Ps po, yun ang ilinalaan ko sa edukasyon saka sa kalusugan ng mga bata. Sa 4Ps po, maraming salamat dahil malaking tulong sa aming pamilya, lalo-lalo na po sa aking mga anak na nag-aaral. Sobrang nakagaan po talaga sa namin, sa pagpapaaral sa mga bata. Kasi yung sa educational, saka sa kalusugan ng mga bata. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik po ang DSWD 5. Paalala lamang po sa ating mga manonood, mayroon po tayong ipapamigay na 100 pesos GCash o load sa dalawang may pinakamagandang sagot sa ating question of the day na para sa iyo, bakit mahalaga ang mental health? Uulitin ko, para sa iyo, bakit mahalaga ang mental health? Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbibigay kaalaman sa ating manonood. Siyempre, kasama ko pa rin dito si Sir JJ. At siyempre, ang ating special guest mula sa We Support na si Ma'am Laika. Diba, Sir JJ? Ma'am Laika, sa sunod na katanungan na po tayo. Ano po ang pinagkaiba ng psychosocial support na ating ibinibigay sa ilalim ng Protective Service Division dito sa We Support? Unang-una po, ang We Support ay gumagamit ng mga online platforms kung saan ang ating mga kliyente ay pwedeng tumawag or mag-text po para mag-avail ng ating mga psychosocial services. And ang consultation din po niya ay through video call din po and phone calls. And yun din po, ang programang ito ay hindi lang siya nakabase kung ang tao ay galing sa sunog or naka-experience ng calamity para mag-avail ng We Support. Sapagkat ang We Support po ay available sa lahat ng mga Filipino, sa lahat ng mga Bicolano who are experiencing yung malubhang kalungkutan, pagkabalisa, at kung ano-ano pang fears with regards to their mental health concerns. Kasama na po ba dun yung mga broken-hearted? Alad ba yun? Yes! Yung mga nais na gusto nilang makipag-usap sapagkat hindi nila alam kung paano ipaprocess ang kanilang mga nasa mind. So, maaari po silang tumawag or magpakonsulta po sa We Support program natin. Okay lang yun, wag lang yung basta naghahanap lang ng kausap. Oh yes! Huwag lang basta naghahanap Ng kausap. ng Kasi yung kausap. ibibigay natin ditong service is talagang necessity
when we are talking about mental health. Yes. Ayun, napakaganda. Siguro, himay-himayin lang natin, Ma'am Laika, Sir JJ, no? Para sa ating mga viewers na nandito. Yung pinagkaiba, kasi sa DSWD po, ay dati nang mayroong ibinibigay na psychosocial support, especially doon sa mga biktima ng sunog, biktima ng typhoon, and kung ano-ano pa man. Pero ito naman po yung difference niya sa We Support. Si We Support is open sa lahat. Kumbaga, para to sa lahat na kailangan ng kausap, na nag-struggle sa kanilang mga iniisip, nababalisa. So, ibig sabihin po, open to all ito at kahit sino po pwedeng mag-avail. Ayun. And also, yun nga po, Yes. yung kakasabi pa lang ni Ma'am Laika kanina is itong We Support, ibinibigay yung psychosocial services nito through video call or phone call. So, yun yung difference niya. Ayan. So, ang sunod ko pong katanungan na siguro is kung ano-ano po ba yung mga services na available dito sa We Support program since kanina pa po natin to nababanggit. So, ano po ba itong mga serbisyo sa ilalim ng We Support program? Ayan, so meron po tayong 3 services na available dito. So una is we provide psychological first aid, especially for those naka-experience ng traumatic na mga incidents sa buhay nila. Second is the mental health and psychosocial support services. So nandito din yung psychosocial processing natin, papasok. And the last is referral services. Kasi kapag hindi na kayang i-handle ng ating mga providers, mental health, psychosocial support providers, ang concern ng isang kliyente, ay we also refer them to the right establishment. Ayan. So, Ma'am, siguro, pwede niyo po ba sa aming ipaliwanag pa kung ano po yung pinagkaiba nitong tatlo? Aside doon sa referral, kasi nabanggit yun na po, na itong referral is kung kailangan ng further na suporta nitong ating client, is nire-refer natin sa mga partner na clinic na mga clinic. How about po yung dalawa? Ano po ba yung pinagkaiba ng psychological first aid and then yung mental health and psychosocial support services? Ayan. So, for the psychological first aid po, syempre, ito nga, nabanggit ko kanina, ito ay mga ginagawa natin sa mga taong individual na naka-experience ng traumatic na experience. For example po, na sunugan sila, so may mga disasters, na nagkaroon tayo ng disasters dito. So, We Support can give yung paunang lunas po sa kanila to process kung ano yung nafe-feel nila during that time na nagkaroon sila ng experience na traumatic po. And for the psychosocial support services natin is pwedeng through psychosocial processing. So, kung may mga kabalisahan na na-experience ang individual, ay pwede din natin siyang upuan para ma-process natin yung thoughts niya and malaman natin ano yung mga coping skills na meron siya para makayanan niya rin na ma-overcome yung mga struggles na meron siya this time. Ayun, malinaw po So, ito naman po, medyo curious lang ako Ma'am, since tayo ay mga DSWD staff at Angels in Red Vest, curious lang po ako. Kung aside po ba sa mga kliyente natin sa labas, yung mga Bicolano, kami po ba or tayo po ba, pwede din po bang maka-avail ng mga serbisyo under We Support? Yes po. So, tayo po mga Angels and Red Vest ay hindi din exempted sa mga problema, sa mga mental health issues or concerns. Kaya naman, ang We Support ay available din sa ating mga Angels and Red Vest. So, meron po tayong intake sheet na through a memorandum po ay i-release natin para kung sino man pong mga Angels and Red Vest na nangangailangan din ng psychosocial processing and psychosocial support ay maaari po silang tumawag or mag-answer po sa form natin para ma-address din natin yung mga mental health concerns nila. Yes. Ayun. Talagang so pwede rin pala kami mag-avail ng nila, So, Yes. i-ask ko din kasi yun kanina. Kaso nga lang, unahan ako ni Ma'am Les. So, ready na ako. Anytime pwede nang tumawag. Ayun, maraming salamat po Ma'am Laika. Ngayon nalaman ko na para talaga ang We Support, ito ay para sa lahat. Kasi kahit sa ating mga Angels in Red Vest, pwede rin. Yes. Marami pa po akong gustong itanong. Lahat ng yan maya-maya lamang po sa pagbabalik ng DSWD 5.
nasa Taytay po kami, ang hirap po ng sitwasyon, ang hirap ng bilihin. Ngayon po yung kinikita po namin, sapat lang doon sa amin tinatahi. Tapos ang problema po, sobrang init sa loob po ng tahian. Kaya po nag-decide kami na umuwi na lang ng probinsya. Malaking tulong po yung naging ng balik probinsya sa akin dahil po yung mga gustong mag-aral at magkatrabaho, naturuan ko po siya. Pag po naturuan ko dito ng isang buwan, sa bahay na po sila. Pinamamakinahan ko na. Nagmasaya talaga ako sa pananay ko kasi yun yung nakatulong din sa pamilya ko, tas sa pansarili kong pangangailangan, lalo na yung sa pang-araw-araw na pagkain. At laki pa sa salamat ko sa kanya dahil siya yung nagturo sa akin kasi kung hindi man ako natuto ngayon, hindi ko rin alam kung anong trabaho yung ano ko ngayon. Kaya malaking tulong sa akin. Masarap po sa pakiramdam dahil po bukod sa natututo sila kahit sila ay may edad na talagang gusto nilang matutong manahi kahit may edad na. Patuloy ko po itong papangalagaan hanggang sa kaya pa ng butas ng karayom. Hanggang kaya pa suotan ng sinulid yung butas ng karayom. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. 2005 nang namatay ang aking asawa, mahirap kung paano ko bubuhayin yung 5 kong mga anak. Hindi ko maintindihan kung paano gampanan ang pagiging tatay at pagiging nanay. Hindi ko halos maiisip kung saan ko kukunin yung aking itutustos sa kanila kasi mahirap nga naman yung nag-aasikaso ka ng bahay at naghahanap buhay. May pagkakataon na talagang gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Pero dahil sa labis na awa at pagmamahal ko sa aking mga anak, nagsikap ako. 2009 nang ako ay mapabilang bilang isang grantee ng Pantawid Pilipino Program. Laking pasasalamat ko dahil talagang on time yung pagiging purpose beneficiary ko o grantee. Nakatulong na malaki yung cash assistance na ibinibigay sa akin ng programa, pero ang pinakamagandang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay yung mga natutuhan ko o yung mga ibinabahagi ng programa sa pamamagitan ng family development session na ibinibigay buwan-buwan. Yun ang nagbigay sa akin ng motivation para maging aktibo ako sa iba't ibang religious and civic organization. Sa katunayan, naging presidente ako ng 2 eskwelahan, high school and elementary, as General PTA President. Malaki ang naiambag ko sa aking pagiging presidente sa aming paaralan. Nakapagbigay ako ng beautification sa perimeter ng eskwelahan. At yung General PTA contribution, nabigyan ko po ng kaluwagan yung mga magulang sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap sa aming lokal na gobyerno. Sinubsidize yung PTA contribution. Ibig sabihin, yung mga magulang hindi na nagbibigay ng contribution, bagkus ito ay sinolder ng LGU-Pili. Bukod dyan, nahirang din po ako bilang PTA Federation President. Doon na po nagtuloy-tuloy yung pagiging aktibo ko bilang civic leader. Sa ngayon po, ako po ay Federation President ng Solo Parents Federation dito sa Pili. Isa po sa naging ambag ko ay yung pagkakaroon ng cash assistance na in-implement ng LGU Pili. Kung hindi ako nagkakamali, baka dito sa buong Bicol, nauna po ang Pili na magpatupad ng social pension para sa mga solo parents.
Ang nakikita kong positibong pagbabago, yung ang karamihan hindi na nahihirapan. Yung pagising mo, magbubukas ka na lang ng gripo kasi nasa level 3 na po kami. Maihahambing ko ito sa isang hagdan kasi nagsimula kami sa wala. Tapos ngayon, nagle-level up, umaakyat kami, kumbaga isang hagdan na napupunta na kami sa mataas, hindi lang nananatili sa mababang lugar. We ensure na sa budget pa lang nila, they have this certain amount of fund na para ma-maintain naman yung project nila. Kasi anyway, sila naman din ang gagamit and sila magbe-benefit with the program. And ultimately, thankful po ako sa community because they are very cooperative in sustaining the Kalahi Seeds program. Tungkol po sa sustainability ng project ng Kalahi, ang ginawa po namin bilang association, in-involve po namin ang community mula sa pagpaplano, pag-implement, at kung paano ito pahalagahan upang mapakinabangan po ng mga susunod pang generation. Nagsimula po akong mag-aral noon, ngunit sa hindi inaasahan, maraming pagsubok ang aking naranasan. Salat kami sa pera, pero hindi ko hinayaan na huminto ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako bilang labendera. Nagtinda ng kwek-kwek at lumpia sa paaralan para may tusto sa pangangailangan ng aking pamilya at ng pag-aaral ko. Nagtindera din sa tindahan ng pili habang ang asawa ko noon ganun nagtatrabaho din sa pabrika ng pili. Pero hindi yun naging hadlang sa akin yung kahirapan. Naging motibasyon ko yon para makatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang naging benepisyo naman sa akin ng 4Ps, marami, hindi lamang sa financial na bagay, bagkus sa mga paksa na natalakay namin, sa Family Development Session o kaya FDS, maraming paksa na nagmulat sa aking kaisipan na kailangan kong gawin, palawakin ang aking isipan para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya, mas lalong-lalo na ang aking mga anak. Sa lahat po ng membro ng 4Ps, ito lamang po ang aking maibibigay sa inyo na mga mensahe. Huwag po tayong titigil, huwag tayong susuko, bagkus gawin nating motibasyon ang kahirapan na hindi pwedeng nandoon lang, naka-stick lang tayo, na maghihintay lang tayo, na oo nga, may tumutulong sa atin, yan ang 4Ps, pero gawa tayo ng paraan. Huwag natin i-stick ang ating sarili, na doon na lamang tayo dahil mapagpala ang Diyos, hindi tayo mapapabayaan at saka ang ating gobyerno nandyan din para sumuporta sa atin, pero tayo pa rin ang gagawa ng paraan upang makahaon tayo sa kahirapan.
At muling nagbabalik ang DSWD 5 kung saan hindi lamang kaalaman ang pinapamahagi namin, kundi 100 Gcash o load sa dalawang may pinakamagandang sagot sa ating question of the day. Bakit mahalaga ang mental health? Ulitin ko po, bakit mahalaga ang mental health? Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating seryosong usapan, nais ko lamang pong batiin ang mga kasamahan ko dyan sa Crisis Intervention Section o CIS sa Regional Program Management Office at sa 11 satellite offices po namin sa buong rehiyon. Ikaw po, Ma'am Laika, baka meron ka pong gustong i-shoutout or panawagan? Shoutout po sa nakikinig ngayon, Miss Jana and Miss Faye. Ayan, how about you, Sir JJ? Baka may gusto kang special mention dito sa ating programa. Ayun, special shoutout po sa aming bossing kay Sir Nigel at kay Sir Junjun sa office ng ORD po. Ayan, at ngayon tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga katanungan. Ayan, Ma'am Laika, kanina po napag-usapan na po natin kung ano yung mga services ang mayroon ang V-Support. Ngayon, paano naman po ba kami makakapag-avail ng services na ito? So, maaari po kayong mag-avail ng ating mga psychosocial services sa pamamagitan ng ating email. So, pwede pong mag-email doon ng ating mga kliyente sa wesupport.fo5@dswd.gov.ph or pwede rin po silang mag-text or tawag sa ating numero at 0952-630-4076. Or pwede rin po silang mag-message sa ating website at ikwentomo.dswd.gov.ph. Ayan, thank you so much, Ma'am Laika. Siguro isingit ko lang ito, no, kasi may pumasok tayong katanungan mula sa inbox. So, medyo konektado din naman ito. So, sabi dito is, sino po ba ang sasagot sa tawag o ang makakausap ng kliyente kapag tumawag sila sa numerong nabanggit ninyo? Ayan, so kapag tumawag po ang mga kliyente doon sa mga numerong binanggit natin, so meron pong magko-call sa kanila para i-validate yung concerns nila. And yun po ang regional focal ninyo, yours truly. So tatawagan po namin kayo para makita po namin and ma-validate yung concerns po ninyo. And pagkatapos po noon ay i-assign natin sila sa ating mga trained mental health and psychosocial support providers. So meron po tayong marami po tayong mga mental health psychosocial support providers from different parts of Bicol din po to address kung ano yung mga concerns ng ating mga clients. Ayan, thank you so much. Sir JJ, baka meron ka pa po dyang katanungan na pumasok sa inbox. Meron po ba? Yes po, actually meron dito. Ito po yung isa. Paano po ba nag-work ang WeSupport? Halimbawa po, internal client po ako. Paano po ba ipaprocess o paano po ba yun ipaproseso? Ayan, so para naman po sa ating mga internal clients, nabanggit ko po kanina na meron tayong intake sheet kung saan ito po ay a Google form, na doon po ay sasagot po ang ating mga DSWD staff, personnel, and ibabahagi po din nila doon kung ano po ang kanilang mga concerns and papaano po tayo makakapag-help po sa kanila na ma-address yung mga mental health concerns na yon. And after initial validation po sa mga sinend nila sa atin through the intake sheet, ay may mga trained din po tayong mga providers sa ating HR. So, meron po tayong mga HR staff or tinatawag po natin silang technical working group kung saan ito pong mga technical working group na ito ay trained din po to handle psychosocial processing. Ayun, sa ganung pamamaraan, parang mapapanatag ako. Talagang even sa atin sa loob ng ating agency, kumbaga, mapapanatag ako mag-call or magpa-assess dito sa ating service ng ating DSWD. Yes po. Ang WeSupport po ay nandyan, handang makinig at iproseso kung ano man yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng kabalisahan. Ayan. So, ngayon po siguro may pahabol din po akong katanungan, ano? Kasi sa ngayon may stigma pa rin pagdating sa mental health problems, kaya yung iba ilag o ayaw magbahagi ng mga problema nila sa iba. Ngayon po, paano po ba natin ma-ensure o masisigurado sa mga kliyente natin na safe at confidential ang lahat ng ibinabahagi nilang kwento at impormasyon?
Yes, so magandang katanungan yan, Miss Leslie. Kasi alam ko na malaki ang stigma sa atin when it comes to mental health concerns. So kaya naman po, lahat ng ating mga mental health and psychosocial support providers ay nag-undergo po sila ng non-disclosure agreement or NDA. And lahat po tayo dito, tayo po sa DSWD ay mahigpit na sumusunod sa ating Data Privacy Act of 2012. Ayan. So, siguro ngayon, ma'am, ihabol ko na lang din. Papaano po ba kung si client gusto niyang sabihin na tatawag po ako pero pwede po bang anonymous na lang? Kasi ayokong ma-share kung sino ako or ayokong malaman na ako to, tas ito yung pinagdadaanan ko. Pwede po bang anonymous na lang? Kung may mga ganun po tayong cases na ang kliyente ay gusto niyang maging anonymous, ang kanyang pangalan, ay po pwede naman po natin iyong iproseso. Kung ang need niya lang naman talaga ay maproseso lang kung ano yung mga kabalisahan na nafe-feel niya. Pero kung deep na yung intervention na nangangailangan na siya ng referral services kasi hindi na natin kayang i-cater ang kanyang concern. For example, ay kailangan niya ng ma-diagnose or malalim na talaga ang kanyang mental health issues. So doon po natin i-ask mismo yung kliyente kung nais niya bang ibahagi ang kanyang problema or nais niya bang magpakonsulta sa mas appropriate na mga institutions para mas ma-address ang kanyang mental health concerns. Ayun. Thank you so much, Ma'am Laika. Paunti-unti, nabibigyan na siya ng kaliwanagan. Ayun. Curious din po ako, Ma'am. Anong araw po ba pwede tayong tumawag or sa We Support para tumanggap ng mga kliyente? Ayan, so ang We Support po ay available Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. And except po pag holidays. Okay. Ayan. Okay po. Ma'am Laika, siguro panghuli na lang, gaano po ba ka-importante ang We Support sa pagdating doon sa kampanya natin para sa mental health awareness? Gaano po ba, ano yung bahagi, ano yung malaking parte ng We Support dito sa ating kampanya para sa mental health awareness? Ayan, so Miss Leslie, thank you so much po sa iyong tanong, no? So, alam naman natin na ang mental health concerns ay malaki talaga ang stigma kapag ito ang usapin natin. Kaya naman, ang We Support ay nandito para maging aware ang mga tao and para mas maging accessible sa kanila na hindi sila nag-iisa doon sa mga problemang kanilang na-experience. Yes. And alam naman natin na ang effect ng mental health sa ating mga individual ay hindi lang personally, kundi affected ang relationship natin, ang family natin, and even yung work natin. Yes. So lahat Wow. ng areas ng buhay ng isang individual ay affected kapag merong concern sa kanyang mental health. Kaya naman, nandito ang We Support, accessible sa bawat isa, lahat may phones ngayon, online na. Kaya naman, ayun, paari silang magpakonsulta para mabigyan ng unang lunas ang kanilang mga nararanasang mental health issues. Ayan, napakalinaw, ano? So, ating mga viewers din, and Sir JJ, isa dito sa natutunan natin sa ating episode, kung gaano kaganda itong We Support, is itong We Support, siya yung parang frontline, bago pa man makarating doon sa worst case scenario, Yes. is nandito na yung We Support para maproseso na niya at hindi na umabot pa doon sa ma-diagnose na siya dahil naproseso na. Alam niya na kung paano i-handle yung emotion niya, yung kanyang mga iniisip. So, tunay ngang mental health matters. At syempre, kaagapay ninyo ang DSWD pagdating sa kampanyang ito. Tama, Sir JJ? Yes po, maraming salamat po, Ma'am Laika, sa ibinahagi ninyong mga kaalaman sa ating mga viewers. Bago po tayo magpaalam sa ating mga manonood, baka mayroon po kayong mensahe o announcement sa ating mga viewers. Ayan, so kung sino man po sa inyo na nakikinig ngayon na nangangailangan ng mental health, psychosocial processing, nandito po ang We Support program para handa pong makinig sa inyong mga problema at yun nga po, mabigyan po natin ng paunang lunas ang inyong mga nararamdaman. So, tumawag lang po kayo at hindi po kayo nag-iisa. Thank you so much po, Ma'am Laika. At para sa magaling at maswerteng load o GCash winner,
Kayo po ang nanalo dahil sa maganda ninyong sagot sa ating question of the day. Ngayon, abangan lamang po sa inyong messenger account dahil iko-contact po kayo ng aming team. Ayan, congratulations sa ating winners at muli. Maraming salamat po, Ma'am Laika. At para sa ating viewers, ipa-flash po namin ulit ang contact number, email at Facebook page ng We Support. Ayan, basahin po natin, Sir JJ. Para sa website, ikwentomo.dswd.gov.ph. At para sa email, ito ay wesupport.fo5@dswd.gov.ph. Para po sa Facebook, hanapin ang page na Wireless Mental Health and Psychosocial Support Program. Ayan, maaari din po kayong tumawag o i-text. Sundin lamang ang format na ito, pangalan, /kasarian/edad, /region5/inyong mensahe at ipadala sa numerong 0952-630-4076 or 76. Ayan, at syempre huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming official social media accounts. Sa Facebook, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. At para naman sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na @DSWDFO5. Ayan. Abangan ang mga susunod na programa ng DSWD5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina Nelson Villaflor II at Leslie M. Bending. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at ng pamumuno ng aming Regional Director na si Norman S. Laurio. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa programang naghahatid ng serbisyong may extra love at extra care. Ginagawang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.